Sa mustang muli, kaibigan, sa video to gaya ng ginawa natin sa Ghost Fighter. Isa-isayin nga natin ang mga importanteng pangyayari sa kasaysayan ng kwento sa Flame of Recca. Mula sa pagkakatatag ng angkan ng Hokage hanggang sa permanenteng pagkasira ng lahat ng mga maywagang sandata. So paano? Simulan na nga natin. Mahigit kumulang mga 600 taon bago magsimula ang kwento, itinatag ang angkan ng Hokage. Noong sinaunang kapanahonang maraming siglo na ang nakakaraan. Ayon sa kasaysayan nila, kada henerasyon may isang ipinapanganak na nagtataglay ng kapangyarihan ng alab, ang Flame Master. Ang sanggol ng alab ang karapat-dapat mamuno sa pangkat ng Hokage pagdating ng takdang panahon. Maliban kay Setsuna na hindi nayaang mamuno sa kanilang angkan dahil sa pagiging masama nito, ang bawat isa sa mga Flame Dragons nung tao pa ay minsang namuno sa kanilang angkan bilang mga Flame Master. Ako si Homura. At ako naman si Madoka. Ako si Saiha. Ako nga pala si Nadare. Paano, magsisimula na ba tayo? Sa paglipas ng mga taon, nagsimulang gumawa ng mga Modogu o mahiwagang sandata ang magkaribal na si Koku at Kaima. Ginamit nila ang kanilang katalinuhan upang makalikha ng mga sandatang mahiwaga. Maski sa modernong panahon ngayon, ay hindi tayo makakagawa ng mga ganong uri ng sandata. Habang ang hangarin ni Koku sa paggawa ng mga sandata ay makapagligtas ng buhay, Figure! si Kaima ay gumagawa upang magamit sa karahasan. Bago napaslang, isinalin ni Kaima ang kaluluwa niya sa kanyang pinakahuling nilikha, ang pinakamalakas na mahiwagang sandata sa lahat, ang Tendo Jigoku. Dahil sa takot ng mga Hokage na mapunta sa kamay ng sinuman ang masamang sandata, isinelyo at itinago nga nila to sa isang sikretong lugar. Ang nakatagong kasulatan ng mga Hokage, ang lahat ng lihim ng mga Hokage ninja ay mabubunyag. Noong 1568, sa ilalim ng ika-6 na henerasyon na pinuno nilang si Oka, nabigo silang protektahan ang isang prinsesang nagngangalang Sakura. Naubos ang buong angkan nito kasama ang kasintahan. Dahilan para piliin na lang nitong tapusin na rin ang sariling buhay. Pero bago gawin yun, sinabi nito kay Oka na kung mabibigyan siya ng ikalawang pagkakataon na mabuhay muli sa ibang panahon, nais niya raw maranasan na maging masaya. Siya yung prinsesang napapanaginipan ni Recca sa unang episode. Maraming salamat, Recca. Prinsesa. Noong 1569, pinakasalan ni Oka ang kababatang si Kagero. Napili namang mistress o legal na kalaguyo ang kaibigan nilang si Reina. Maraming salamat, Kagero, sa ibinigay mo sa akin. Matapos ang 2 taon, nagkaanak si Oka kay Reina at pinangalanan na Kurei, isang batang nagtataglay ng kapangyarihan ng alab, kagaya ng kanyang ama. Ang kaisa-isang nagmana ng kapangyarihan ng kanyang ama. Noong 1573, tuluyan namang napabagsak ng mananakop na si Oda Nobunaga ang shogunato ng Japan sa Kyoto. Isang pangyayaring malaki ang magiging epekto sa hinaharap ng mga Hokage. Isang nilalang na nagngangalang Oda Nobunaga ang naghangad ng pamunuan ng buong bansa, kaya't naghasik siya ng kalupitan sa kanyang paligid. Noon namang 1575 o 4 na taon matapos ipanganak si Kurei, ipinanganak ni Kagero si Recca. Totoo ba? Nagsilang ka na raw, mahal ko? Oo. At tawagin natin siya sa pangalang Recca. Mga 7 araw matapos isilang ang ikalawang anak ng pinuno, nadiskubre nilang isa rin tong Flame Master. Taglay siyang alab. Si Recca ay isang anak ng alab. Pero bakit nangyaring ganito? Dahil isang beses lang sa bawat henerasyon lumalabas ang sanggol na nagtataglay ng kapangyarihan ng alab. Naisip nilang ang isa sa dalawa ay may sumpa. Isang masamang pangitain na magkaroon ng ikalawang anak ng alab. Bagamat si Kurei ang unang pinanganak, siya ang pinaghinalaang magdadala ng kamalasan sa kanilang angkan. Si Kurei na unang anak ang dapat mawala. Nakita ko na simula pa lamang nang siya'y isilang sa ating angkan ang kanyang sinumpang alab. Mga 1 taon mula nang itakwil ng angkan, sinubukang tapusin ng batang si Kurei ang kapatid na si Recca. Kurei! Anong ginagawa mo? Nakakakilabot! Ang sinumpang batang may kagagawan! Sa taon ring yun, tuluyan ang inatake ni Oda Nobunaga ang bayan ng mga Hokage. Ang mga mahiwagang sandata ng Hokage ang umaki kay Oda upang lusubin tayo. Bagay na humantong nga sa pagkakapaslang kay Oka at sa buong angkan nila. Pusin niyo man ang aming lahi. Hindi niyo makukuha ang aming maywagang sandata. Hindi ako makapapayag. Nasaksiyan ni Kurei ang lahat, kaya nangako nga siya sa ngalan ng kanyang nanay na maghihiganti balang araw.
upang maisalba ang anak na si Reka. Ginamit ni Kagero ang ipinagbabawal na paraan na Jikoryuri upang makapagbukas ng portal patungo sa hinaharap. Mahal kong Reka! Tama ni Reka si Kurei na maglalakbay sa hinaharap! Bagamat nailigtas noon ang buhay ni Reka, ang naging kapalit ng ginawa niya ay ang pagkakaroon ng walang kamatayang sumpa. Nang araw na yon, nagsimula ang aking buhay na walang kamatayan. Noong 1582, sa panahon kung saan nasakop na ni Oda Nobunaga ang buong Japan, nakapagtatakang bigla na lang tong namatay. Kahit na siya pa ang maging pinakamakapangyarihan, mawawala ang lahat sa oras ng kanyang kamatayan. Mga ilang taon bago magsimula ang serye, si Augustus Mori, isang napakayaman at ganid na negosyante na takot sa kamatayan, ay nagpatayo ng sarili niyang laboratorio upang magganap ng sagot sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos namin gumugol ng limpak-limpak na salapi at nagsagawa ng mga pag-aaral, eto na ang naging resulta. Lahat ng eksperimento upang madaya ang kamatayan ay nagsimula dito. Matapos ang mahigit 400 taon, sa panahon kung saan dinala ng portal ang magkapatid, parehong nakahanap ng kanilang bagong pamilya, sila Reka at Kurei. Sa taon rin na to, ipinanganak si Ana. Ano ba ito? Isang sanggol! Ang pangalang Reka ay nakasulsi sa iyong kasuotan. Pinasya kong kupkupin ka na at ituring na anak. Matapos malaman ni Augustus Mori na may kapangyarihan ng ampon ng asawa, sinimulan nitong itraining si Kurei sa sarili nitong mansyon bilang kanyang personal assassin. Habang naroon, nakalala ni Kurei si Kurenai na di nagtagal ay naging kasintahan niya. Dahil sa kagustuhang makontrol si Kurei, ipinapatay ni Mori si Kurenai. Si Kurenai na ginawa namang apoy ni Kurei upang makasama niya habang buhay. Kurei! Binago niya ang bangkay upang kanya maging alam! Huwag kang mag-alala. Magsasama na tayo habang buhay. Yan ang tanda ng ating pagmamahalan. Mga ilang taon matapos nun, binuo ni Kurei ang Uruha Jushinsho, isang grupong binubuo ng 10 makapangyarihang mandirigma. Master Kurei, nandito na kami ayon sa iyong kahilingan. Sila ang pinakamagaling sa mga pinakamagagaling. Mga isang taon naman bago magsimula ang series, matapos makompleto na Dylan ang training sa paggamit ng Yomongen at Tensui, ang kanyang guro na si Meguri Kyoza ay bigla na lang sumali sa Uruha Jushinsho. Naging kasapi ako ng Uruha Jushinshu at sunod-sunuran sa kanyang mga utos. Marahil mga isang taon bago magsimula ang kwento, nakilala ni Kurei ang ulilang si Lorcan. Dahil sa tinataglay na talento ng bata, ipinagkatiwala ni Kurei sa kanya ang Koga Nanki. Upang muling ibangon ang ating mundo, sumama ka sa akin. Mula ngayon, ituturo kitang parang tunay kong kapatid. Kuya Kurei! Mga 16 na taon matapos ipadala sa hinaharap, nakilala ni Reka si Ana Yanagi, isang dalagang may kapangyarihang magpagaling. May problema? Wala. Kamukha ka lang nung prinsesa dun sa panaginip ko. Ang pangalan ko ay Ana Yanagi. Dahil naaalala niya nga dito yung prinsesang napapanaginipan niya. Mula nun ay tinawag niya na nga rin tong prinsesa. Prinsesa? Prinsesa? Oo, ikaw ang prinsesa at ako ang ninjang tagapagtanggol ng prinsesa. Hindi ako sanay tawaging prinsesa. Ganun talaga yon. Tagapagtanggol ng prinsesa ang ninja. Matapos ang 400 taon ng pag-iisa, muling natagpuan ni Kagero ang anak. Bagamat ipinakilala lamang ni Kagero ang sarili sa pangalang Emma, gumawa ito ng iba't ibang hakbang upang gisingin ang nakatagong kapangyarihan ng anak na si Reka. Sigurado ko, ang batang yon ay si Reka. Ang babaeng yan ay si Ana Yanagi at may kapangyarihan sa magpagaling. Mga ilang araw matapos madiskubre ni Mori ang kapangyarihan ni Ana, inutusan niya si Kurei na dakapinto upang mapag-aralan sa kanyang laboratorio. Kung hindi mo mamasamain, kailangan kong suriin ang buong mong katawan. Dito una nagkaharap sa laban ang magkapatid na sila Kurei at Reka. Wakasan na natin ang labang ito na tumagal ng 400 taon. Dito rin una nadiskubre ni Reka ang kanyang mga flame dragons. Maniwala ka! Tingnan natin kung anong kapangyarihan ito. Ikaw ba nagpalaya sa amin, bata? Hindi kami naniniwala na meron kang sapat na kakayahan para pamahalaan kaming 8. Bumalik kayo! Sa braso ko! Pagkalipas ng ilang linggo,
Ibinunyag na ni Kagero sa anak ang itinatagong sikreto. Bagamat nung una ay hindi makapaniwala si Reka, nagbago rin ang isip nito at tuloy ang tinanggap ang tunay niyang pagkatao. Nangyari yan, ang makapagpapatunay na ako nga ang iyong ina at ikaw ang aking anak. Ang isinumpa at ang taong naglakbay sa ibang panahon ay hindi kailanman magkakadaupang palad hanggat hindi ako nakakawala sa katawang ito. Matapos malaman na kailangan niya makuha ang tiwala ng kanyang mga flame dragons, sinimulan nga magsanay ni Reka sa bundok. Ang gusto ko lang ay lumakas! Kaya ibigay niyo ng inyong kapangyarihan! Matapos ang ilang buwan ng pagtitraining, nagawa siyang kilalanin ng 2 sa 8, sila Nadare at Saiha. Nakontrol ko na yung 2 sa mga dragon. Pero yung 6 medyo may katigasan pa ng ulo eh. Matapos malaman na nais makuha nila Kurei ang lahat ng Modogu, napilitan silang sumali sa Urabuto Satsujin. Nakapagtulungan si Reka kina Kaira, Domon at Dylan upang mabuo ang kupunan na tinawag nilang Hokage. Mula sa red corner ang Hokage team! Sige, tapusin na natin to! Yeah! Matapos malaman ni Lorcan ang ginawa ni Kurei kay Ana, pinili nitong sumali rin sa koponan. Peace! Yeah! Sa kabila ng may hirap na mga laban sa palaro, nagawa nilang makapasok sa huling bahagi. Narito tayo ngayon sa huling bahagi ng paliksang Urabuto Satsujin. Bago magsimula ang laban niya kay Kurei, nagawa ng kontrolin ni Reka ang 7 sa kanyang mga flame dragons. 7 dragons, labas! Wawasakin ko ang huli mong pag-asa, Kurenai! Talunin mo sila! Ayun na! Bagamat sa puntong yun, hindi na nagkakalayo ang kanilang lakas at kapangyarihan. Nagawang may panalo ni Reka ang laban. Pero dahil hindi nga ganito ang inaasahang resulta ni Mori, mabilis siyang tumakas. Hindi ko na matiis ang mga pangyayari. Hindi pa ako tapos. Sandali, Augustus! Habang nasa dulo ng bangin, inatake si Kurei ng grupo ni Mori. Ipinakalala nito sa kanya ang tinawag nitong anak, ang clone na si Renge. Kamukha nito si Kurenai at gaya niya ay nagtataglay rin ng kapangyarihan ng apoy. Dahil nga sa nangihina pa, walang nagawa si Kurei nang gamitin ni Renge ang kapangyarihan sa kanya. Maswerte namang nailigtas siya ng tagasunod na si Naomi. Sa tulong ng mga nilikhang clones ni Mori, nagawa niyang matunton ang Modogu na maaari makapagbigay sa kanya ng walang hanggang buhay. Dito, nabunyag nga na ang kaluluwa ni Kaima ay nananatiling buhay sa loob ng Modogu at naghihintay lang ng tamang oras bago kumilos. Matapos maramdaman na parehong-pareho ang gusto nilang mangyari nitong si Mori, hinayaan ni Kaima na maging bahagi ito ng Tendo Jigoku, dahilan para magsanib at maging isa sila. Mapapasakin ang buhay na walang hanggan! Sa puntong yun, ang Tendo Jigoku ay hindi pa masasabing buo o kumpleto. Habang totoo na halos imposible itong talunin, hindi pa rin sila tunay na immortal. Hanggang sa maalala nga muli ni Mori ang kapangyarihan ni Ana. Maaari ang kanya kapangyarihan, ang susi sa lihim ng buhay na walang kamatayan. Matapos ang ilang buwan, matagumpay na nakuha ni Mori si Ana dahil sa isa sa mga clone niya. Nasaan ako? Anong lugar to? Nagkasundo naman ang grupo ni Reka na pumunta sa tinatawag na Sodom City para tuluyan ng tapusin si Augustus Mori. Ako ang kanyang ninja. Hindi pwedeng tumangan na lang ako dito at walang gawin. Upang makapagigante sa ama-amahan, ganun rin ang ginawa ni Kurei. Dahil dito, muling nagkatagpo ang Hokage at Uruha Jushinsho. Laban! Okay! Bilang paghahanda sa hindi maiwasang pakikipagharap sa Tendo Jigoku, kinailangan kausapin ni Reka ang ikawalong dragon na si Reshin. Dito, inamin ni Reshin no Oka na si Reka ang tunay na nagtataglay ng sinumpang alab at hindi si Kurei. At para maitama ang lahat, kailangan nga raw wakasan na ni Reka ang sumpang yun. Ibinunyag rin ni Oka na si Ana ay reincarnation ng prinsesang si Sakura. Kaya alam niyang bukod sa may kakayahan tong magpagaling, may kakayahan rin tong tanggalin ang sumpang bumabalot sa kanilang angkan. Matapos makaharap ang dating miyembro ng Uruha na si Rasen, nagbago ang lahat para kay Kagero. Dahil naalala ni Rasen kay Kagero ang naburang alaala ng kanyang ina. Ginamit niya ang kanyang Kokai Gyoku upang buruhin ang sumpa sa katawan ng nanay ni Reka. Tuloy namang nawasak ang kanyang sandata kapalit ng pagkakatanggal ng sumpa.
Napasa kamay rin ni Aira ang nawawalang kristal ng Fujin na nasa pangangalaga pala ni Raiha at ginagamit nito yon upang makontrol ang Raijin. Kinailangan naman nilang maglaban hanggang sa tuluyang nasira ang Raijin, dahilan para mapalaya nga si Raiha mula sa sumpa nito. Napilitan namang labanan ni Dylan ang kanyang lolo at master na si Meguri Kyoza. Bagamat hindi totoo ang sinabi ni Kai na ito ang pumatay sa kapatid ni Dylan, lubos naman itong sinisisi ang sarili kung bakit yun nangyari sa Apo. Sa kasamaang palad, namatay ang matanda matapos sabihin kay Dylan ang buong katotohanan. Matapos dumating si Kurei upang tapusin si Mori, hinarang siya ni Renge, ang clone na nilikha mula sa DNA niya at ni Kurenai. Nagawa naman niyang talunin to, dahilan para makaramdam nga to ng takot sa kauna-unahang pagkakataon. Dahil pakaramdam ni Mori ay wala na rin tong silbi sa kanya, ipinilamon na lang niya to sa Tendoji Goku, bagay na nakapagbigay naman sa kanila ng kapangyarihan ng alab. Bagamat ginawa nila ang lahat para mailigtas si Hana, huli na ang lahat dahil nakuha na ng kalaban ang buhay at kaluluwa nito, bagay na nagresulta naman para tuluyan na makamit nila Kaima at Mori ang kumpletong anyo ng Tendoji Goku at syempre ang hinahangad nilang immortalidad. Buhay! Buhay na walang hanggan! Maraming salamat, Reka. Prinsesa! Habang nagluluksa pa si Reka, hinarap ni Kurei ang Tendoji Goku upang makapagbigay ng sapat na oras sa kapatid, pero dahil isa nang ganap na immortal ang kalaban, hindi tumatalab ang anumang atake niya dito. Para mailigtas ang aking prinsesa, magtitiisan ko ang lahat. Bilang huling baraha, isa-isang tinawag ni Reka ang kanyang 8 dragon. Nadare! Saya! Homura! Setsuna! Madoka! Rui! Goku! Sandali munang kinausap ng kaluluwa ni Oka si Reka at sinabing nabigo siyang sagipin noon si Prinsesa Sakura. Kaya't sa pagkakataon na to, kailangan nga raw nilang gawin ng lahat upang mailigtas si Ana. Gamit ang kapangyarihan ng kanyang ama, nagawang makapasok ni Reka sa loob ng Tendoji Goku at doon nagawa nga niyang makita ang kaluluwa ni Ana. Gaya ng ginawa ni Kurei kay Kurenai, ginamit ni Reka ang kapangyarihan ng alab upang gawing bahagi ng apoy niya ang kaluluwa ng kasintahan na lumabas nga bilang kapangyarihang apoy na may alintulad ang itsura sa isang ginintuang anghel. Gamit ang pinagsamang kapangyarihan nila, nabaliwala nga ang pagiging immortal nitong Tendoji Goku at natupok gamit ang flame of Reka na si Ana. Bilang resulta ng pagkawasak ng Tendoji Goku, kasunod na ring naglaho ang mga sandata. Ang mga kapangyarihan nila at maging ang mga flame dragons. Senyalis ng tuluyang pagtatapos ng papel ng mga Hokage sa mundo matapos ang daang-daang taon. Huh? Bago tuluyang naglaho ang kapangyarihan ng mga Hokage sa mundo,
Piniling gamitin ni Kurei ang natitirang enerhiya upang makapagbukas ng portal na makapagbabalik sa kanya sa nakaraan. Bago tuluyang nagsara ang butas, hindi inaasahang sumunod si Lorcan. Bagamat itinakwil siya ng sariling angkan, bumalik si Kurei sa nakaraan upang makapagigante sa mismong pangumubo sa kanila, si Oda Nobunaga. Bali ito nga yung pinakapaliwanag kung bakit bigla na lang tong namatay sa kasagsagan ng pamumuno nito sa buong Japan noong 1582. At yun nga ay dahil binalikan siya ni Kurei. Samantala, mga kulang isang taon matapos mawala ang kapangyarihan ng mga Hokage, nagde-date na sila Max at Aira. Huwag mag-alala, Max. At pwede bang damit ko? Ngumingiti at nakikipag-usap na sa iba si Dylan. Kontento na si Lorcan sa bago niyang buhay sa nakaraan. Mukha namang magkakatuluyan ang kinikilalang tatay ni Reka na si Shigeo at nanay niyang si Kagero. Sabi na sa'yo, may appeal pa rin ang tatay mo! At syempre, tuluyan ang natupad ng 4 na taong kahilingan ng unang katauhan ni Ana. Ang maging masaya. Bagay na tinupad nga ni Reka para sa kanya. Ang saya-saya ko! Teka,